Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, United States at Philippine Naval Special Forces nagkaroon ng Joint Combined Exchange Training sa Palawan. 1.2 billion pesos na halaga ng mga pekeng produkto at vape na samsam sa Malabon. West Philippine Sea Fun Bike and Motorcade nilahukan ng iba't ibang motorcycle groups sa Palawan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, isang US Naval Special Warfare o NSW unit at Philippine Naval Special Operation Units o NAVSU ang nagdaos ng Joint Combined Exchange Training o JCET ng 4 na linggo sa El Nido, Palawan kamakailan. Tinutukan nila ang Gas and Oil Platform Training o GOPLAT, Land Warfare Training, Tactical Combat Casualty Care, Target Assault Training at Close Quarter Combat Training. Ayon sa isang NSW operator, kapareho ng US SEAL teams ang NAVSU sa paraan ng operasyon at kultura. Ang pagsasanay sa jungle warfare kasama ang NAVSU ay nagpapalakas sa kakayahan at samahan dagdag pa ng operator. Sa loob ng 75 years mula ng lagdaan ng Mutual Defense Treaty noong 1951, nananatiling matatag ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa seguridad at depensa. Ang Naval Special Warfare ay isang elite force na nagbibigay ng kakayahang magkaroon ng espesyal na operasyong pandagat sa mga mapanganib at mahigpit na teritoryo. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang tinatayang 1.2 billion pesos na halaga ng smuggled na produkto sa operasyon sa iba't ibang warehouse sa Malabon noong nakaraang linggo. Sa pangunguna ng Customs Intelligence and Investigation Service, Manila International Container Port o CIIS-MICP, natuklasan ng malaking bilang ng pekeng produkto, disposable vapes na walang BIR tax stamps at DTI clearance at iba pang hindi rehistradong merchandise. Pansamantalang ipinasara at tinatakan ang mga warehouse habang nakatakdang ipalabas ang warrant of seizure and detention laban sa mga nakumpiskang produkto. Mahigit 300 mga tao mula sa iba't ibang sektor ang lumahok sa West Philippine Sea o WPS Fun Bike and Motorcade Campaign na inilunsad ng Western Command o WESCOM sa Puerto Princesa City, Palawan nitong weekend. Ayon sa WESCOM, layunin ng kampanya na palakasin ang kamalayan at suporta ng publiko sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea o WPS. Nagsimula ang motorcade sa WESCOM Grandstand sa Barangay San Miguel bandang 6:00 ng umaga at binaybay ng mga kalahok ang pangunahing lansangan ng lungsod. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Vice Admiral Alfonso Torres Jr. ang kahalagahan ng WPS advocacy sa pagbibigay linaw sa publiko tungkol sa karapatan ng bansa. Nagpasalamat din ng WESCOM sa mga lumahok kabilang ang iba't ibang motorcycle groups. Ang WESCOM ay pangunahing unit ng AFP na responsable sa seguridad at proteksyon ng teritoryo ng Pilipinas sa WPS. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.